basahin nyo sa ating tahanan para mas mabigyan kayo ng lalong mas malinaw na pagpapaliwanag ang paksang inihanda ko sa umagang ito. Okay. At nais ko kasing ibahagi ang kahalagahan ng local church authority. Nang sa gayon ay mabigyan natin pansin o mabigyan nyo ng ano ba yung ginagawa nating pag-aaral sa ngayon? Bakit tayo nandito sa tinatawag nating Pasay o Manila Church Congregation? So, tinuturo sa banal na kasulatan yung salitang church na ang ibig sabihin sa Greek word is ecclesia. Binanggit ni kapatid na Nahum kanina na ang ibig sabihin ecclesia ay assembly. From the word Greek, sinabi dito, ek means out. At yun naman pong ecclesias ay means calling. Ibig sabihin, yung mga dumadalo o tayong mga nananambahan dito ay tinawag mula sa labas. Ang iglesia ay hindi denomination. Ito po ay lagi nating pakatandaan. Hindi tayo mga katawagan o denomination. Tayong mga nandito ay mga tinawag mula sa labas. May dalawang uri na tinatawag ang iglesia o yung tinatawag na assembly. Ito yung isang heavenly assembly at yung earthly assembly. Itong ating sinasagawa ngayon dito ay bahagi ng earthly assembly na mayroon tayo. At yung heavenly assembly ay yung sa takdang panahon na makakasama natin ang ating Panginoon. Kung makikita ninyo ang aking presentation, marami tayong mga tinatawag na local churches. Meron tayong local church dito sa Maynila. Meron doon sa local church sa Tondo, Cainta, Imus, at kung saan-saan pang Mindoro, Marinduque. Yun ay mga tinatawag nating mga local churches. Lahat yan ay nakatuon sa tinatawag nating universal church o yung tinatawag nating heavenly church. Bibigyan ko ng pagkakaiba o ipapaliwanag natin unti-unti. Ano ba yung tinatawag nating universal church? Ano ba yung local church? Saan nagkakaiba yung tinatawag nating heavenly assembly at yung tinatawag nating earthly assembly? Pag sinabi nating heavenly assembly, ito ay nauupaghahari ng ating Panginoong Jesucristo. At yun naman tinatawag nating earthly assembly o yung physical na kalagayan ay ito yun. Nakikita natin yan sa bawat chapter and verses na kung saan ay binigay ko na. Hindi ko na babasa-basahin po yung iba't ibang verses. Kayo na po ang bahalang mag-interpret para diyan sa mga chapter and verses na yan. The universal church is a heavenly assembly of everyone, while the local church is an earthly assembly. Okay. Na kung saan a group of Christians who join together to worship God and preach the gospel to the lost and edify the soul. So tayo yun. Dito yun sa earthly assembly kung bakit tayo nagkakatipon-tipon. The church universal has no organization, while the local church has organization. Kita niyo po,
Sa Universal Church, ito ang pinamumunuan ng ating Panginoon. Sa local church, may mga elders, brothers o pastors, sisters na gumagawa ng mga organizations para dito. Makakarating lamang tayo sa heavenly church kung tayo ay maliligtas sa takdang panahon. At ang ating Panginoon ang siyang magdadagdag dito. Samantalang sa earthly church na ito, tayo ay magiging bahagi lamang kung tayo ay dumadalo, kung tayo ay makikipagkatipon, regardless kung saan tayo nanggagaling, kung ano ang ating nais na maging paniniwala. So it's join voluntarily ourselves for discipleship. Okay. Sa heavenly assembly, okay, Jesus said the church or kingdom does not come with observation, but it is within us. Geographic location of the churches that we are attending. Ito yon. Sa Universal Church, na kung saan one shepherd lamang, Jesus Christ presented as the head of the church. While in the earthly assembly, meron tayong mga itinatakda o mga pinipili na mga elders o matatanda sa isang local congregation. This Bible is only an authoritative creed to determine the truth and practice and of fellowship of the local church. Samantalang dito sa local church, ang ilang mga tagapagturo ay gumagamit ng iba't ibang mga references books na kung saan ay nagagamit sa pagpapatibay ng kanilang mga itinuturo ng mga doktrina na sumusuporta sa banal na kasulatan. Okay, brother, may ginamit ka ilang reference para sa pagtuturo? Dictionary o yung ilang mga binigay. Ginagamit din namin po yung ilang mga references na yon. Kaya tayong ilang mga libro na mayroon sila brother J.R. Tibayan at brother Dick noon ay may mga ginagamit na ilang references liban sa banal na kasulatan or history books. Ano po yung kahalagahan? Bakit nais kong ituro itong tinatawag nating authority in the church dito sa local? Tayo ay isang lokal. Tayo ay isang hiwalay na bahagi doon sa lokal ng Tondo, sa lokal ng Imus, Marinduque, at sa iba't iba. Ibig sabihin po ng authority. Pag sinabi nating authority, church authority, ito ay nauukol kung ano ang method o kaparaanan na kung saan ay gagamiting rules ng church activity. How the local congregation should be governed. Paano po natin isasaayos ito? Paano natin itong pamamalakad na gagawin dito? Dito sa atin, mayroon tayong dinakikita niyong kaparaanan ng pagseservis o pag-awitan, yung unang bahagi ng ating pag-aaral dito. Sa ibang lokal, mayroon din po silang sariling kaparaanan. Maaaring doon sa isang church natin, 3 awit ang kanilang ginagawa bago magkaroon ng Bible study. Samantalang ang pagkakaiba natin dito, 2 lang tayo. Maaari din nating dagdagan.
but it depends on the autonomous leadership na mayroon tayo dito. Sa Imos, iba naman po ang kanilang kaparaanan. Okay? Habang kanilang isinasagawa yung pag-iikot ng kanilang collection, umaawit sila. Sa atin, hindi na, pinapanalangin na lang. Yan ay bahagi ng tinatawag nating autonomous leadership. Pag sinabi natin, it does not answer to another church or organization. Hindi natin pinakikialaman kung ano mayroon silang leadership o style doon. Gayon din ang ilang mga nadoon sa ibang kongregasyon, hindi rin sila dapat o makialam dito sa ating tinatawag na autonomous leadership o autonomous church natin. Ibig sabihin, mayroon tayong dapat na method o kaparaanan kung paano tayong magsasagawa ng ating gawaing pagsamba. Ngunit, the church is not entirely autonomous because it answers to Jesus Christ who is head. Ang ibig sabihin, lahat ng ating kaparaanan, baral ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi saliwat sa kanyang mga itinuturo. Kaya kayo sundan nyo na lamang po yung mga binibigay kong mga chapter and verses in support to the justifications na aking nais ipaabot. Sa banal na kasulatan, mayroon po tayong tinatawag na basis for the local church autonomy. Kapag sinabi nating autonomy, the word autonomy, okay, is a compound word na ang ibig sabihin ay amos means self at ang nomos naman means law. Autonomy. So sinabi dito, self-law o self-governing. Makikita po natin yan. The most important na kung saan, independence. May kalayaan tayo. Okay? Sa ating pamamalakad, the right of self-government, self-governing community. So, dapat irespeto kung ano ang ating kaparaanan ng kapamahalaan na mayroon tayo dito. Gayon din tayo sa kanila, sa ibang lokal. Dapat natin silang irespeto kung ano yung kanilang kaparaan ng ginagawa doon. Sistema nila doon. The reality of autonomy in local churches is the elders were to be appointed where the rule and authority in the local church where they serve. Sa ngayon po sa atin dito sa Maynila o sa Pasay Church, wala tayo pang inappoint na mga elders. Pero meron po tayong seniors. Ang pinaka-seniors po ngayon ay ang inyong lingkod. Ngunit ako po bilang isang pinaka-seniors dito, hindi ako nagbibigay ng anumang ruling nang hindi natin ito kinukonsulta sa ilang pa nating mga tagapagturo. Kaya meron kaming GC, yung tinatawag nating group chat namin. Andun ako, andun si Brother Darwin, si Brother Galan, Norley, andun din si Brother Nahom, at kahit wala na dito si Brother Philip, nandun pa rin po siya, si Brother Nelson. So, meron kaming tinatawag na mga consultations. Okay po. Ganon din sa ibang dako. Sa Tondo, alam ko si Brother Hener. Sa Imos, may mga senior na mga mananamba doon, babae at lalaki, ay gumaganap din sa kanilang mga tungkulin bilang mga elders. Mayroon 5 gawain ang isang
autonomous church na naaayon sa banal na kasulatan. Una, ang local church has the authority and the ability to solve the problem of its member. Dito nakatuon, dapat ang mga elders na kung saan ay bibigyan priority at titignan ang kapakanan para sa kanyang mga miyembro. Pangalawa, okay, dito sa ating local churches o congregation, they have the authority to appoint its leadership o yung dapat na siyang mangangalaga kung sino laga ng ating kongregasyon. And the Bible also express the autonomy na kung saan may authority ang ating local congregation to commission and send out missionary, choosing those whom it desire to support. Kung sino yung ating mga dapat tutulungan, kung sino yung ating mga dapat ipapadala, o kung sino yung ating mga dapat patuyuin sa ating kongregasyon. Okay. And the last one po is the authority of the local autonomy, giving an account to God and may do as it seems fit so long as it does not violate scriptures. Sino ang mga dapat nating bigyan ng autoridad upang makapagturo sa atin nang naaayon sa scripture. So ilan lamang po ito, autonomy. Maaari ang ilan nating mga kabataan o bagong miyembro. Bakit tayo ganito kaliit lang? O bakit tayo ganito ang paraan natin ng pagsamba? Sa mga susunod, nais ko ibigay sa inyo yung kahalagahan kung bakit huwag niyo sasabihin na ating church ay maliit. May malaking importansya kahit ang isang church ay maliit lamang. Okay. So, nais ko ditong bigyan ng diin ang kahalagahan ng pagiging independent ng ating local congregation. Okay. The local congregation has the authority to decide, lalong-lalo na pagdating sa tinatawag nating local treasury. Ano yung local treasury natin? Ito yung ating naiipong pondo mula sa mga binibigay nating at iniaabot natin sa kaban ng ating congregation. Okay. Saan ba napupunta yung tinatawag nating contribution o treasury na ito? Mayroon po tayong financial statement na ginagawa ang ating kapatid na Doy. At alam ko sa iba't ibang mga kongregasyon, mayroon din silang ulat na binibigay tungkol sa financial ng bawat congregation nila. Dito, nagdidesisyon ang mga leaders kung saan dadalhin dapat ang mga collections na mayroon tayo. The local church treasury is used in supporting those in the ministry. Okay po. Ibig sabihin, those ministry or those minister of preachers tulong upang sa gayon ay tulungan ang kanilang kabuhayan o sa kanilang mga pangangailangan. Okay. Merong concept, may mga pagtuturo sa New Testament na kung saan ang mga okay, sa pamamagitan ng biblical salary. May nagsabi kasi sa atin kasi noon, bakit daw hindi tinuturo yung tungkol sa pagbibigay ng sahod sa mga ministro?
Na-quote ko po kasi yun. Kaya nais kong bigyan linaw. Okay. Ang mga ministro daw kasi ay dapat binabayaran, sinasahuran. At ito po ay nais ko ipaliwanag at hindi ko naman tinututulan, pero bibigyan ko ng kaliwanagan po kung para saan ang dapat at ano lang ang dapat ibigay sa mga tagapagturo. Okay. Madalas po, ito yung topic na to na kung saan ay nagkakaroon ng debate sa interpretasyon ng mga tagapagturo. Okay. The Bible does provide some guidance regarding support for religious leader. Mayroon po yan. Sa luma at sa banal na kasulatan, may mga nakasulat na dapat silang bigyan. But it does not specify a fixed or universal salary structure for the preacher. It is often determined by the practice and beliefs of the individual churches or denomination. Ibig sabihin, depende po sa atin dito kung paano natin bibigyan ng support o tulong ang ating mga tagapagturo. Here are some points po na dapat natin i-consider in support of the preacher. Makikita natin sa 1 Timothy na dapat o kailangan na kung saan ay mag-provide tayo ng financial support sa mga elders o sa mga pagtuturo. May turo po may sinabi sa banal na kasulatan. Okay, pansinin pa rin po natin sa mga susunod na mga chapter and verses at kayo ang dapat mag-decide. Voluntary contribution. Tayo po ay kumukuha ng mga pondo galing sa ating individual contribution. Maliit man to o malaki. Minsan may mga sponsor pa tayo na nasa labas. Ibig sabihin po, wala tayong pinagkukunan ng mga pinansyal liban sa ating mga voluntary contribution. Principle of fair compensation. Okay. The Bible perspective also, okay, the Bible does not specify exact salary figure. It promotes principle of fair compensation na kung saan this includes providing for the basic needs and acknowledging the value of their work. Ibig sabihin po, ang isang tagapagturo ay hindi daw dapat na may fixed salary. Kung ano lang ang napagkasunduan na maibibigay bilang basic needs, pangangailangan. Kunwari, ako po ay nagturo dito at ako ay galing sa malayong lugar. So, kung meron tayong na konting koleksyon, hindi ito mandatory, bigyan niyo ako ng pamasahe. At kung ito ay tatanggapin ko ng bukal sa loob ko, tatanggapin. Ngunit kung akin pong tanggihan ito dahil ako ay may kapasidad na tumanggap, okay lang po yun. Hindi nyo rin pwedeng ipilit. Yun ang ibig kong ipahiwatig dito. Stewardship and accountability, including transparency in financial matters and accountability for how funds are used to support the ministry and its leader. Kung alam ko na ang collection dito ay kaunti, hindi ko ipipilit na ako ay humingi sa inyo. Bakit? Bago ko sumingil o humingi dito, titignan ko yung kalagayan ng sino pa ang mas higit na dapat na nangangailangan ng tulong. Ano po yun? Maaaring may kapatid tayong may sakit dito. Tandaan po natin lagi, kapag sinabing church autonomy, ang dapat at ang unang-unang makikinabang sa mga pinag-iipunan natin ay kayong mga miyembro sa loob ng kongregasyon na ito.
kayo ang dapat unang tutulungan ng simbahan ito, ng kongregasyon na ito. Cultural and contextual factor. Depending on cultural norms, denominational practices, the size and financial capacity of the church, and other contextual factor. Tandaan po natin palagi, bakit tayo nagdo-donate dito? Kasi may pangangailangan tayong malaki. Sino ba ang nagbibigay ng pambayad natin dito sa inuupahan natin? Wala po. Wala tayong ilang malayaman na nagbibigay. Umaasa lang tayo sa bawat bigay ng bawat isa natin. Sa mga sponsor natin. Maaaring nandito o nasa labas ng bansa. Sa Old Testament, bibigyan ko po kayo ng ilang background na kung saan ay kung bakit inutos na bigyan natin ang ating mga tagapagturo. Okay. Sa Old Testament, sa bahagi is a way to support the priests and the Levites. Okay, makikita po yan dito sa number. Kasi sila ay mga walang lupa na kung kanilang magagamit upang kanilang i-develop at pagkuhanan ng kanilang mga kabuhayan. Kung kaya't sa mga tithes na yon na kung saan binibigay ng mga Hebreo ay parang katuruan sa kanila na ang 10 o 10% na kinikita ng mga Hebreo noon ay binibigay nila sa mga simbahan nila. At pagkatapos noon ay ginagamit ng mga simbahan to sustain the needs of the preachers during that time. At ginawa ito bilang bahagi ng kanilang tax to support the spiritual leaders of the ancient Israel. Okay. And parang naging panata na rin nila, bahagi ng turo. Kung kaya't sa Amos makikita po ito. Sa Bagong Tipan, tinuturo din ito ni Apostol Paul, na kung saan sinabi niya dito, okay, the New Testament affirms that pastors should be paid for their work of preaching and teaching, but it condemned pastors who are greedy for money or who peddle the gospel for profit. Money must not be their motivation for ministry. Okay. So, hindi niya sinasabi o ini-encourage sa mga tagapagturo na maging motivation ng isang preacher ito na kailangan ay manguli sa Bagong Tipan na dapat din natin suportahan ang ating mga tagapagturo. At kung kulang ang binibigay ng charge sa isang tagapagturo, maaari siyang magkaroon ng tinatawag ng bivocational o gagawa siya ng ibang kaparaanan upang pagkunan niya ng kabuhayan. Hindi dapat ang isang preachers ay aasa sa binibigay linggo-linggo. Hindi dapat ang isang preacher ay mag-demand ng kabuuang sahod para sa isang buwan para sa kanyang pangangailangan. Kung hindi kayang ipakaloob ng isang kongregasyon, okay, ang kabuuang pangangailangan ng isang preacher, malaya siyang humanap ng ibang pagkakataon upang pagkuhanan niya ng kanyang kabuhayan. Okay. It is usually better for a pastor to be paid full-time so he can fully dedicate himself to the Lord's work. Ang tanong po, ilang oras po ba kami nagtuturo dito para kami ay bigyan ng buong buwan ng sahod? 1 oras ang pinakamatagal o 2 oras ang nilalagi namin ng pagtuturo. Minsan hindi pa yon 1 beses o isa sa loob ng 1 buwan.
depende sa schedule. So hindi marapat na mag-demand kami ng ganong kalaki kukunin sa pondo ng kaban ng ating kongregasyon. Nakuha niyo po ba ang nais kong sabihin? Ibig sabihin, dapat kaming magpasalamat kung kami ay nabibigyan na dito. Halimbawa, yung panggasolina namin o pampamasahin namin. Kami, ang tinatawag na basic salary. Ano po ba ang basic salary? Okay. Ano po ba yung tinatawag nating basic salary? Teka, balikan ko po yan. Kasi may definition po yung tinatawag na basic salary. Okay, bago po yan, nais ko munang isabihin. Sa banal na kasulatan ay tinuro din po sa Lucas 9:3. Ang sabi dito, when Jesus sent out his 12 disciples to preach the gospel, he told them not to take any extra provision, no food, money, or bags. Rather, he instructed them to depend on the hospitality of others. Ibig sabihin, kung kapi po ay nakapagbigay sa amin ng isang bagay, maging mapagpasalamat na tayo. Meron pong isang kapatid doon sa parte ng Imus. Naging panata niya yata po yun na, o siguro nabasa niya, hindi nagbibigay na anumang pera, kundi nagbigay siya na sa mga tagapagturo doon. Nakita ko dito habang binabasa ko, ay dapat pasalamatan na ng mga tagapagturo. The disciple went from village to village, healed the sick, drove out demons, and preached the kingdom of God. They depended on the kindness and generosity of strangers for food and lodging. This required faith and trust in God. Noong panahon po na kung saan ang magtuturo ang mga disciples, dapat talaga nabuhayin sila at bigyan sila ng talagang buong tulong, buong financial support. Bakit? 24/7. Lumalakad sila kung saan-saan sila nakakarating. Binubuhos nila ang buong oras nila sa paglilingkod, pag-aaral, sa mga misyon. Yun ay katanggap-tanggap na dapat silang bigyan. Pero sa panahon po natin na ito, after nito, may pagkukulang din ang ilang mga ministro. Tayo ba ay pumupunta sa mga iba't ibang lugar? Hindi na po natin nagagawa. Bakit? Gumagawa tayo ng ibang kaparaanan para tayo ay kumita ng para sa ating pamilya. Nagtatrabaho tayo. So, ang pinaglilingkod lang nating oras ay ilan lamang po. Kaya dito sinasabi, the practice of Christian hospitality enabled the gospel message to spread rapidly in the first century. Kaya minsan magugulat din po tayo, magtataka tayo. Bakit tayo dito hindi ganon lumalago? Kasi hindi po kami talaga totally. Mini-maintain lang natin ang mga miyembro dito upang madagdagan ang inyong kaalaman. Pero yung pupunta tayo, kasi ang problema sa atin dito, hindi tayo community area. Hindi kagaya ng mga ibang kongregasyon na sa kanilang lokal, puntahan lang nila yung kapitbahay nila, madali silang makahila. Tayo, bago natin madagdagan ang bilang ng ating mga miyembro dito, ay talagang mamamasahe sila. Ang lalayo ng pinanggagalingan ng bawat isa sa atin, Las Piñas, Dasmariñas, Cavite, Novaliches, Imus, pero pinipilit natin na i-maintain ang ating kongregasyon dito. Okay po.
So, however, 4 issue a strong warning to pastor. Do not view ministry as merely a means of financial gain. Sa Timothy 1, 1 Timothy 6:5, he rebuked leaders obsessed with money, calling them depraved in mind and deprived of the truth. Okay. First Peter, sinabi po dito, church leader to not be greedy for money as they shepherd their flocks. Serving God and money simultaneously is incredibly difficult. While getting paid for ministry is biblical, a pastor's ultimate reward and motivation should be seeking first God's kingdom. Pay is permissible, but the love of pay is poisonous. By guarding their hearts from greed, pastor can receive compensation without compromising their name. Kaya po nalulungkot ako, yung iba sinasabi nila, bakit daw walang mga kabataan na nagkaka-interest para dahil kaunti lang ang bilang na nais maging tagapagturo. Sinabi nung isa pong tagapagsalita, kasi hindi sila binabayaran ng buo. Ang pagtuturo po ay passion. Sa puso dapat manggaling. Dapat po yun ay hindi rin calling eh. Kung hahanapin mo ang Panginoon, yan ang magiging iyong Sinabi po ni Paul that in my preaching, I may present the gospel free of charge. Scripture, lilinawin ko po, baka kasi mamaya ito ay ma-misinterpret o ma-misquote tayo. Okay? Lilinapin ko po, ang scripture does not forbid pastor from receiving salary, but it warns against viewing ministry as a means of financial gain. Hindi po dapat kunin ng isang ministro yung lahat ng kanyang mga pangangailangan dito. Yung pang-diapers ng anak mo, yung yung sahod sa elders are commanded to serve eagerly. Their chief motivation should be love for God, love for His people, and to see the gospel proclaimed. Tuloy-tuloy ko na po para sa makita natin ito. Okay. Dahil nais ko kasing ipakita yung ilang mga chapter and verses, maaaring ang ilan ay bigyan lang kayo ng ilang chapter and verses at sabihin ay mandatory na dapat bigyan ang ating mga tagapagturo. Ang nais ko lamang po ipakita sa inyo na may mga katuruan, may mga chapter and verses na talagang nagsasabing bigyan ang mga tagapagturo. Pero mayroon din pong bahagi sa banal na kasulatan na nagpapaliwanag kung ano lang ang kapasidad, kung ano ang limit na dapat ibigay natin sa ating mga tagapagturo. Hindi lang ang ministro ang dapat buhayin. Dapat din buhayin yung ilang kapatid natin na mga nandito na may mga pangangailangan. Kung kaya't dapat ang financial statement natin ay malinaw na inihahayag. Noon po, natatandaan ko, sinusulat pa sa blackboard yan ng ating mga ministro noon. Meron silang lalabas na yearly. Kaya lang po, ang nakalulungkot, may ilang mga miyembro na pag nakitang, uy, may koleksyon, nag-i-interest po. Yun ang iniiwasan ng mga. Pero kung ang isang miyembro nais niyang tignan, maaari po yan bigay namin sa inyo ang kopya ng financial statement.
kung hihingin po niyan, makapagbibigay si Brother Doy ng financial, malinaw na sinasaad saan napupunta ang treasury ng ating kongregasyon dito. Malinaw po niyang ginawa ni Brother Doyaan. As shepherd of God, people, pastors, and elders must follow the example of Jesus Christ. They should demonstrate selfless humility, care, and dedication. 1 Peter 5:2-4. Rather than exploiting their position for financial gain, they should aim to humbly serve without expectation. Sundan po sa 1 Timoteo 5:18 na kung saan pastor must never presume upon the church provision or feel entitled to lavish compensation. Nabanggit ko po kasi ito, kapatid, dahil mayroong isang kongregasyon na ito ay kanilang problema. At hiningi po nila sa akin ng tulong na pag-aralan ko ito. At sa binigay ko po kanila na ito, ay sila ang bahalang magdesisyon sa kongregasyon nila kung ano ang dapat maging desisyon nila sa usapin o problema nila sa kanilang lokal. Okay. Apostle Paul, he drew no salary from the Corinthians. He did this as a voluntary sacrifice. Paul did take wages from the other churches. Okay. His arrangement in Corinthians was the exemption, but not the rule. Kaya ko po binibigyan linaw para maintindihan, lalo na po din sa batas at sa panahon natin. Talagang noong Old Testament, tinuturo po at binibigyan diin na kailangan buhay nila ang kanilang mga tinatawag tagapagturo. Dahil nung panahon po talaga na yon, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtuturo ng mga disciples. Bawat lugar, nagpupunta sila sa iba't ibang lugar. Pero hindi marapat na kung saan sa panahon natin. Okay, bakit po? Sinasabi kasi kailangan may basic salary daw. Ano po ba yung tinatawag na basic salary? Pag sinabi po nating basic salary o wage of workers paid under the labor law, okay po, hours a day. Tayo po, di ba po? Pag sumobra ka sa 8 hours, yun yung tinatawag natin overtime. Under the factor 365 days. Samantalang yung mga daily workers naman ay dapat bayaran ng per hour. Okay. Yung pagkakaiba po ng salary versus wage. Salary paid on a monthly basis. Wage typically on a daily, weekly, or semi-annual. Kapag po ba kami nagtuturo dito, sa ilang oras lang po kami, kaya lagi kong binibigyan linaw po. Kaya kung ako po, hindi ako pwedeng mag-demand sa inyo na bigyan niyo ako ng salary. Maaaring allowance kung kinakailangan. Pero, nasa choice po ng tagapagturo. Nasa choice po namin tagapagturo. Bakit po? Bakit hindi ko kailangang humingi? Ako naniniwala na kami mga po ay binibigyan ng Panginoon ng ilang kaparaanan upang pagkuhanan namin ng mga engineer. Si Brother Darwin, isang engineer, isang empleyado. So, alam ng Diyos ang pangangailangan namin sa aming pamilya. Kaya hindi kami kailangan dapat na mag-demand ng financial support sa inyo. Ngunit, kung ito po ay binibigay ng kusa, nasa choice na po ng mga tagapagturo kung ito ay tatanggapin o hindi. Nasa choice na po ng bawat isa sa atin. In summary, the Bible affirms that those who devote themselves to pastoral ministry deserve to be supported materially.
Yan po, nililinaw ko po kung they deserve. Pwede natin pasahuran si Brother Darwin ng monthly. Pagka 8 hours, bibitawan niya yung kanyang sinasahod sa kaap na 55 per month. 55 pa per month yun. Kaya po ba natin ibigay kay Brother Darwin? Si Brother Norley, kumikita po sa isang project dyan ng 100,000 to 150. Kaya po ba natin ibigay? Okay. So, unfortunately, many pastors today mimic the false teachers of old. Jesus himself warns against slick-picking wolves in sheep clothing who don't care for the flock. The key principle our pastors should be cared for by the congregation while remaining devoted to the gospel and resistance to greed. Nais ko lang po ipaabot na hindi po masamang tumanggap galing sa pondo, pero hindi dapat doon matuon ang puso ng mga tagapagturo sa financial na makukuha. Dahil naniniwala po ako, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Kung tayo'y naglilingkod po para sa ating Panginoon, ibe-bless din po tayo ng Panginoon para sa ating mga pangangailangan. Yan lang na po ang nais kong iba. Kaya po yung tinatawag na church autonomy, dapat po ay maikintal natin sa isip natin. Kung ano man po, mayroon tayong kaparaanan dito, ito po ay pag-uusap ng bawat isa. Kung sila po ay malang po natin ang nais nila doon. Pero ang kanila pong authority sa congregation nila ay hindi dapat magibabaw sa atin dito sa loob ng ating congregation. Kung ito po ay makakabuti, maaayunan ng ating kaparaanan, maaari po tayong magsabi na ito ay hindi makakabuti para sa atin dito sa loob ng ating kongregasyon. Sana po ay magbigay ako ng kaliwanagan at nawa ay ito ay maging panuntunan natin na napakahalaga ng local autonomies sa ating kinabibilangan kongregasyon. Magandang umaga sa inyo.